sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin po natin ang biyayang ito at upang tayo maging marapat, alin at magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagkapakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugalit asal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive. Pagkaraan ng 40 araw, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono. Naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasasabi niya sa mga taga Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap,
pakumbaba at pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba at pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumihan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba at pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba at pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga paghahandog, sa haing dinunog di ka nalulugod. Ang handa ko, O Diyos na karapat-dapat, ay ang pakumbaba at pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba at pusong tapat. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Nineveh, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihama kay Solomon ang narito. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga-Nineveh laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit dihama kay Jonas ang narito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa pangunahing kampanin ng propeta ay ang manawagan ng pagbabago ng mga tao. Take note po ng mga tao, meaning ng maraming tao tulad ng isang buong bayan at hindi ng isang tao lamang. Kaya nga po sa ating unang pagbasang napakinggan ay narinig natin kung paanong nanawagan ang propetang si Jonas ng pagbabago ng buong bayan ng Nineveh. Samantala sa Ebanghelyo ay nasense natin ang frustration, disappointment ni Kristo dahil sa hindi pagtanggap sa Kanya ng mga tao. And therefore, sa panawagan din niya na sila magbago. Hence, here, He disapproved not just a person, but their whole generation. Lahing ito. Kasi nga po, ganun ang Diyos. Whenever He calls us to conversion, He calls us, He invites us, He urges us, not just individually, but as a nation. Pero sana nakita po ninyo ang malaking pagkakaiba ng naging tugon ng mga taga-Nineveh noon sa panawagan ni Jonas
at naging tugon naman nga ng mga tao noon ng kapanahunan ng Panginoon sapagkat yung mga taga Nineveh naniwala kay Jonas. Nagbago. Samantalang hindi pinansin si Kristo ng mga tao. Ngayon, sana po'y napansin ninyo ang malaking pagkakaiba ng naging tugon ng bayan ng Nineveh kay Jonas sa naging tugon ng mga tao noon kay Kristo. Sapagkat nakakagulat na ang buong bayan ng Nineveh ay sumunod sa panawagan ng propetang si Jonas. Samantalang hindi sumunod sa panawagan ni Kristo ang mga tao. Hamak na mas lamang si Kristo ay Jonas. Dahil Diyos siya. Kaya nga meron siyang kapangyarihang gumawa ng mga tanda o milagro na wala si Jonas. At sana napansin po ninyo na hindi hininga ng mga tao si Jonas ng tanda o himala. Samantalang, hingi naman ng hingi kay Kristo ang mga tao ng tanda o himala kahit marami na siyang naipakita o naibigay sa kanila. Kaya't ang maliwanag na issue po dito, unang-una ay pananampalataya. Sabi nga po minsan ni St. Thomas Aquinas, for people with faith, no evidence is necessary, but for people without it, no evidence will suffice. Nevertheless, sana po'y mapansin natin na hindi lamang po ito ang naging dahilan ng pagbabago ng buong bayan ng Nineveh. Pero alam po ninyo, bukod sa pananampalataya, ay mayroon pa po akong nakitang pagkakaiba ng mga taga-bayan ng Nineveh sa mga tao nung kapanahunan ng Panginoon, which I believed also led to their conversion as a nation. At ito po ay makikita natin sa ating unang pagbasa ngayon. Dahil dito po ay sinasabi yung detalye na nang mabalitaan ng hari ng Nineveh ang panawagan ng propetang si Jonas. Ano ginawa niya? Bumaba siya sa kanyang trono, hinubad niya ang kanyang balabal, nagsuot siya ng sako at umupo sa abo. Sa kanya sinabi, sa kanyang mga nasasakupan, na ganun din ang gawin nila, na sila rin ay magbago. Sa makatwid, ang unang pagbabago ay nagsimula sa hari ng mga taga-Nineveh. Ito ngayon ang kulang na kulang sa mga tao nung panahon ni Kristo. Bukod sa kakulangan ng pananampalataya ng mga ito. Dahil yung mga leaders noon, yung mga hari, yung mga gobernador, yung mga eskriba, pariseo at matatanda ng bayan ay hindi naniniwala kay Kristo. And therefore, pati na rin sa alok niya o hatid niyang pagbabago. Kaya, damay na rin pati ang lahat ng mga tao. No wonder, kinakastigo minsan ni Kristo ang mga leaders na ito. Sapagkat sa kanilang masamang impluensya, nadadamay ang mga nasasakupan nila. Nagsisimula po talaga sa isang leader ang pagbabago ng isang bansa o nation. Sapagkat makapangyarihan siya, hindi pa man siya nagsasalita, wala pa man siyang ginagawa, yung posisyon pa lang niya, kapangyarihan para maimpluwensya ng mga nasasakupan niya. Kaya po, napakahalaga na meron tayong mga leaders na nakikinig sa Diyos at sa mga propetang pinapadala ng Diyos. Katulad ng leader ng bayan dati ng Nineveh at hindi tulad ng mga leaders nung panahon ng ating Panginoon. Sapagkat kung ang mga leaders natin ay hindi makikinig sa Diyos o sa mga tagapagsalita ng Diyos, paano nating malalaman at mararanasan ang pagbabagong gustong idulot sa atin ng Diyos? Kaya wag po sana tayong natutuwa o nagsasawalang kibo kapag binabastos, kinukutya, inumura ng mga leaders natin ang mga taong simbahan, ang mga obispo, ang Santo Papa, mga pari ninyo. Tama naman na kami makasalanan din pong tulad ninyo, pero kapag kami nagsasalita tungkol sa aral ng Diyos, salita ng Diyos, katulad ng hindi tayo dapat pumatay kahit ng isang taong napakamakasalanan, katulad ng dapat nating papanagutin ang mga nagiging instrumento ng pagpatay o pagpaslang ng walang pakundangan na matinding issue ngayon, lalo na sa ating bayan. Wag po natin sanang isipin na ang sinasabi namin ay salita namin. Ito po ay salita ng Diyos. Ito po ay katotohanan. Pagbali-balik rin naman po natin ang mundo. At yan po ay nasa banal na kasulatan. At wala pong kinalaman dyan, ano man ang aming kasalanan. Kasi kahit ang
makasalanang tao pa po ang magsabi na masama ang pumatay, kailangan pa rin po nating paniwalaan yan dahil yan ay katotohanan. Baka po hindi nyo alam na ayaw rin ni Jonas na maging propeta para manawagan ng pagbabago ng Nineveh dahil kung siya ang tatanungin, gusto niyang lipulin na ng Diyos, patayin ng Diyos ang lahat ng mga tao noon sa Nineveh. Pero anong nagawa niya? Hindi naman kasi yun ang gusto ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos at hindi kinatutuwa ng Diyos ang kamatayan ng isang makasalanan, kundi ang pagbabago nito. At yun ang paraan ng pagbabago ng Diyos. Pagbabago ng tao mula sa kaniyang kasalanan. Personally, kung ako po ang tatanungin ninyo, minsan naririndi na rin ako sa mga nababalitaan nating patayan, droga, kung saan-saan. Pero anong magagawa po natin? Kailangan nating yakapin ang kalooban ng Panginoon natin. Sapagkat hindi tayo, kundi siya, ang mas at pinaka nakakaalam ng makabubuti sa atin. Kaya sana po suriin natin kung anong klaseng pagbabago ang gusto natin para sa bayan natin. Ito ba ay pagbabagong gusto talaga ng Diyos? O gusto lang natin? Don't get it wrong. Siguradong ayaw din ng Diyos ng mga karahasan, ayaw din ng Diyos ng mga droga na yan. Ayaw. But let us solve these problems His way and not our way. At makasisigurado tayo, ito ang pinakamakabubuti, hindi lamang para sa isa o sa isang grupo ng tao, kundi para sa lahat ng tao. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat mahal ang niya. samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong magbago, hindi lamang mula sa mga kasalanan ko, kundi sa mga pananaw ko, kung ito man ay hindi naaayon sa kalooban mo. Yung mga solusyon na naiisip ko para sa mga problema ko, para sa mga problema ng pamilya ko, at para sa mga problema ng bayan na ito. Ayoko naman po kasing ipilit yung gusto ko, sapagkat alam ko na may hangganan ito kung hindi ito naaayon sa kalooban mo. Alam ko na hindi talaga makabubuti ito kung hindi naaayon sa kalooban mo. Tulungan mo po ako, tulungan mo po kami. Mayroong magandang mangyayari kung bilang isang pamilya, bilang isang bayan, tatanungin at susundin natin kung ano ba talaga ang pagbabagong ninanais ng Panginoon para sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag nating pakitirin ng isipan natin at sumunod tayo sa Panginoon natin kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
sa banal mong hapag ngayon, amin na ginaganap. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming lalaan panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao'y lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sampayanan, kami yung pinagkakamit ng katayo ang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal.
Saglit nating alalahanin at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento.
Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nagkukulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawaang pagsaluhin sa iyong banal na piking. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong po ninyo. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming hindi aalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen mong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakralinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang